Magandang araw po. I'm Dr. Cecil Clemente Ocampo, isang dermatologist sa Capital Medical Center and Asian Hospital and Medical Center. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang dandruff sa isang lecture entitled May Balakubak si Berto. Ang Balat Basics ni Dr. Derma sa series of 12 skin health lectures which aims to educate and inform lay people, health workers, and doctors regarding common skin diseases through a fun and engaging storytelling platform. So sit back, relax, and enjoy. May balakubak si Berto. Dear Dr. Derma, ako si Berto at ako ay may balakubak. Mapula at makati ang anit ko. May mga natutuklap at naglalagas na balat. Minsan ay mayroon din sa kilay ko. Nakakahiya dahil napapansin na ng mga kaklase ko. Pabalik-balik ang aking balakubak. Madami na akong nasubukang iba-ibang shampoo. Ngunit bumabalik pa rin. Nawawala naman kapag ginagamot. Ngunit bumabalik kapag nagpupuyat o masyadong nagpapagod. Kapag may mga exam, ay mas napapansin ko na lumalabas ito. Paano ako gagaling, Doktora Derma? Huwag kang mag-alala, Berto. May lunas ako sa iyong problema. Pero bago natin gamutin, ano ba ang balakubak? Ang balakubak ay isang karaniwang pabalik-balik na kondisyon kung saan nagbabakbak o nagkakaroon ng puti o dilaw na kaliskis o flakes ang balat. Madalas makita ito sa anit at muka, kilay, tabi ng ilong, tenga, makati at mapula ang balat na may balakubak at ang kaliskis ay maaaring pino o buo-buo. Paano ginagamot ang balakubak? Kumonsulta agad sa inyong board-certified dermatologist kapag meron kayong sakit sa balat, buhok o kuko tulad ng balakubak. Huwag subukang gamutin ang sarili. Huwag mag-self-medicate. Bibigyan kayo ng inyong dermatologist ng instruction sa kriseta para gumaling ang sakit ninyo. Kasama na dito ang mga anti-dandruff shampoo at mga gamot na pinapahid sa anit at balat tulad ng oil or steroid solution kung kinakailangan. Sundang mabuti ang mga instructions ng doktor para mabilis gumaling at walang side effects na maranasan. Kung may simptomas pa rin pagkalipas ng 1 week, ay bumalik kayo sa inyong dermatologist. Mga dapat tandaan. Ang pagkatuyo ng anit or dry scalp ay isa sa mga pangkaraniwang sanhi ng balakubak. Maaaring gumamit ng conditioner pagtapos mag-shampoo or oil tulad ng baby oil or virgin coconut oil para iwasang matuyo ang anit. 2. Ang balakubak ay isang sakit na naaapektuhan ng kondisyon ng katawan tulad ng pagod at puyat. Subukang matulog ng sapat na oras at iwasang magpuyat. Uminom ng vitamins para manatiling malakas ang katawan. Number 3, maaari ring numipis ang buhok kapag masyadong madalas ang balakubak. Kaya't kailangang kumonsulta agad sa inyong dermatologist para maiwasan ito. Thank you po sa payo ninyo, Dr. Derma. Ngayon ay wala na akong balakubak. Alam ko na din kung paano ito maiiwasan. Hindi na ako nahihiyang makipag-usap sa aking mga kaibigan. Maginhawa na ulit ang buhay. Nagpapasalamat, Berto. Alam ba ninyo, ang balakubak ay maaaring maapektuhan ng mga kondisyon tulad ng pagpalit ng panahon. Mas madalas ito sa malamig na panahon tulad ng December dahil natutuyo ang anit at balat. Number 2, ang balakubak ay may kinalaman din sa pagtubo ng fungus, kung kaya't maaari ring subukan gumamit ng mga antifungal shampoo. Thank you po sa pagpapanood ninyo nitong video at sana ay may natutunan kayo tungkol sa dandruff, balakubak o seborrheic dermatitis. Kung kayo po ay may mga tanong o skin concerns, you may visit me at my clinic at Capital Medical Center or Asian Hospital and Medical Center. Until the next video, hope to see you all again. Thank you po.